Well, rapture happen anytime. Isa po sa mga pinag-uusapan ng mga Christians ay yung pong tungkol sa rapture. Lalo na ang panahon po natin ay nagbabago, maraming gulo. Kaya marami pong nag-iisip na kahit tumingin tayo sa Facebook na sasabi na maghanda-handa na at malapit na ang rapture. Alam niyo po, gusto ko pong i-share sa inyo ano po ba matutunan natin kung ang rapture nga ba ay imminent or anytime event. Yun po ang katanungan. At titingnan po natin ang Bible, alamin natin ang Bible kung ito nga ba ang itinuturo. Tingnan po natin. Dito po sa Matthew chapter 24, si Jesus ay kinausap ng kanyang mga disipulo. Verse 3 po tayo. Ang sabi dito na, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, 'Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?'" Kaya ang tanong po ng mga disciples ni Jesus ay kailan ba siya babalik at kailan matatapos ang panahon or ang mundo. Yun po ang tanong. At ito po ang sinabi ni Jesus sa kanila. Verse 4 po tayo. Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." Tuloy po natin, verse 5. "For many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows." Kaya sinabi po ni Jesus na ano ba ang kanyang pagbabalik? Sinabi po niya yung mga signs. No? Ano po yung mga signs? Marami po magsasabing sila ang Kristo at dadayain nila ang maraming tao. Kaya yun po ang mangyayari. Ano pa po? May mga rumors ng wars. At ang sabi ni Jesus ay labanan, nations against nation, kingdom against kingdom. There will be famines, tagutom, pestilences, and earthquakes. Pestilences ay kasama po dito yung yung COVID virus na dumaan sa atin. At iba pang mga pangyayari. At ito po mga bagay na ito na nangyari na, naranasan na natin. Ang sabi po ni Jesus, all these are the beginning of sorrows. Beginning lamang po. Ibig sabihin, kung ito'y simula pa lang, meron pang kasunod. Kaya ang mga earthquake, ang mga rumors ng giyera, famine, tagutom, taghirap, ay ito po ay ay simula pa lang. Hindi pa talaga ito. Kaya tuloy po tayo. Verse 9. "Then he will deliver you up to tribulation, kill you, and will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and becomes lawlessness will abound. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. He who endures to the end shall be saved. This gospel of the kingdom will be preached in all the world, and as a witness to all the nations, and then the end will come." Kaya sinabi po ni Jesus na verse 9 na pagkatapos ng mga simula ng mga kapighatian or sorrow, ay papasok po tayo sa tinatawag na tribulation. Ang mga Christians ay papatayin, maraming magagalit, ano pang mangyayari, at maraming mga bulaang propeta na lalabas. At wala na pong ang sabi diyan ay magiging malamig na ang pag-ibig ng tao. Ibig sabihin, pasama na ang tao. Ano pang mangyayari? At pagkatapos, ang sino daw manatili hanggang katapusan ay yun lamang maliligtas. Verse 14 po tayo. "At ang gospel daw I will be preached in all the world para witness sa lahat ng tao. And then the end will come." Ibig sabihin, ang preaching pala ng gospel ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Pagbabalik ni Jesus ang ibig sabihin. Kaya yun po ang mangyayari. Kung titingnan po natin, 3 hanggang 14 ay sinabi ni Jesus mga mangyayari at inano kaagad niya yung ending, no? So, matatapos preaching the gospel. Ngayon,
Pero meron pa siyang sasabihin kung ano pa ang mga iba pang mangyayari. Kaya sa pagbabalik bago matapos o magsara ang kapanahunan, the end of the age. Kaya ito pong mangyayari, verse 50 na po tayo. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel, the prophet standing in the holy place, then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is in the housetop not go down to take anything out of his house. Let him who is in the field not go back to get his clothes. Woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. And then there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Kaya ito po sinabi sa verse up to 21, no? Sabi ni Jesus na bantayan niyo po yung abomination of desolation na sinasabi po ni Daniel. Pag nangyari na yon, handa na kayo kasi papasok na sa tinatawag na Great Tribulation. Ito na po yung tinatawag na talagang pahirap na, trouble na. No? Ito na yung makikita na natin yung sinasabi sa Book of Revelation. Kaya, ngayon, ang tanong siguro natin, ano ba yung meron sa sinabi diyan sa verse 15 tungkol kay Prophet Daniel? Ano ba ang meron doon? Ang tinutukoy po ni Jesus doon sa verse 15 ay dito po sa Daniel 9:27. Kaya, pero bago tayo sa verse 27 ng Daniel, punta muna tayo sa 26. And after 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of the nation shall be 1 week who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Ito pong verse 26, 27, iba-iba po opinion ng mga nagko-comment or komentary, ano. Kaya sinasabi nila ito po yung destruction ng Jerusalem na nangyari na nung panahon pa po ng Roman Empire. At ang iba naman, ang sabi ay sa panahon ni Antiochus, isa sa mga general ni Alexander the Great. Kaya ito po ang kanilang mga sinasabi. Kaya ano po ang mangyari? Verse 26 po tayo. The people of the princes to come shall destroy the city and the sanctuary. Kaya ang tinutukoy daw po dito na people of the prince, ito daw po yung tinatawag na Antichrist. Kaya punta po tayo sa verse 27. At ang taong ito, he shall confirm a covenant with many for 1 week. Ayon po sa mga nag-aaral ng prophecy or hula, no? Ito na pong Antichrist, yung he, verse 27 po tayo, ang he na yun ay si Antichrist po yun. Magkaroon po siya ng covenant, treaty, agreement na wala namang sinabi diyan, pero possibly ito po ay mga Israelites, no? Kaya ilan po? 1 week. Ang 1 week na ito, hindi talaga 1 week na 1 week, literal, kundi ito po ay tumutukoy sa 7 years. 7 years po ang treaty or covenant. At ang sabi po dito, verse 27 pa rin tayo, but in the middle of the week, ibig sabihin sa kalagitnaan na ng 7 years, he shall bring an end to sacrifice and offering. Ang taong pong ito ay tatapusin niya yung sacrifice at saka offering. Sino yung taong yun? Ang Antichrist. Ititigil yung sacrifice at saka offering. At ito na po yung mababasa natin. On the wings of abomination shall be one who makes desolate. Desolate is destruction. Kaya ito yung sabi ni Jesus sa verse 15 na pag nangyari na ito, handa-handa na kayo dahil papasok na ang Great Tribulation. Ano po yung palatandaan na papasok na sa Great Tribulation? Kapag itinigil na ang sacrifice and offering doon po sa Israel. Sa panahon po natin ngayon, wala pa po ang templo. May mga opinion din ng iba na hindi na kailangan ng templo dahil pwede naman mag-sacrifice. Altar lang ang kailangan. May mga ganun po, no? Mga pananaw. May nagsasabi naman, kailangan talagang magkaroon ng tinatawag na third or temple. Rebuilding of the third temple. The first temple was built by King Solomon. Ang second kay Herod. At yung pangatlo ay wala pa. Kaya kung i-analyze po natin ito,
Ibig sabihin, magkakaroon po ng tinatawag na pagtatayo ng tinatawag na temple para mangyari po ang sacrifice at offering at ipatigil. Ngayon, paano natin masiguro na templo nga? Mamaya, titingnan po natin ang mga talata. Kaya ulitin ko lang, ang Antichrist magkaroon po ng 7 years, no? 7 years na agreement, covenant sa Israel. Walang sinabi kung ano yon, pero posibleng maganda ang kanilang usapan. Kaya lang, ang problema sa kaligitaanan ng 7 years ay biglang magbabago ang Antichrist na ito. No? Akala kasi ayon pa sa iba pang mga passage, ay ito yung Christ. No? Ito yung Messiah na inantay ng Israel, kaya madadaya sila. No? John chapter 1. Akala nila ito na yung maglilitas sa kanila, pero hindi pala. Kaya false Christ, Antichrist. Kaya yun po ang nangyari. Kaya sa middle of the year, ibig sabihin, ang 7 years, ang kaligitaanan doon ay 3.5. No? 3.5 years. Sa kaligitnaan noon ay siya po ay titigil. Kaya ang sinabi pa dito, Daniel 8:11 tayo. Tinutukoy Antichrist, even exalted himself as high as the prince of the host, and by him the daily sacrifice were taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Kaya kung merong sanctuary, merong temple. Hindi lang ito altar, kasi sanctuary. Kaya ano daw ang mangyari? Aalisin, no? Ni Antichrist ang tinatawag na daily sacrifice. Daily sacrifice kasi ang mga Hudyo ay kanila pa rin ginagawa ang old ways, traditional ways, pagsasacrifice kasi hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Dito po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2, 3-4. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Alam niyo po, ito po yung hula tungkol po sa mangyayari sa future. Ano po ang mangyayari? Ang sabi doon, huwag kayong mawadaya, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonians, na ang day ay hindi darating. Ang tinutukoy na day yung pagbabalik ni Jesus, the second coming of Jesus. It will not happen. No? Hindi po mangyayari. Kasi mayroon pang tinatawag na falling away. Mayroon pong mga, ang tawag dito, yung pagbabackslide, pagtalikod ng mga believers. Kaya may mga tao na sumusunod kay Jesus na tatalikod. At sila ay susunod sa diablo. At ito po ang mangyari, verse 4, no? Ang Antichrist na ito, the man of sin, Antichrist po yun, no? Ay siya po ay he will exalt himself. Saan siya pupunta? In the temple of God. Therefore, kung ito ay ayon pa sa mga nabasa ko, ay kung ito ay isang altar lang, hindi yung temple of God. There must be a temple, talagang temple na building. Kaya ang possibility ay magkakaroon po ng rebuilding of the temple in Jerusalem. Kung kailan yon, hindi ko alam. Kaya pag nangyari na po yung rebuilding of the third temple, at pagkatapos ay papasok si Antichrist. Ang ibig sabihin, meron pang 3.5 years na natapos. Kasi ang sabi dito ay kalagitnaanan. Ibig sabihin, meron ng mga naunang sacrifices. Pero sa kalagitnaanan ng 7 years na yon, ay biglang ipapatigil ng taong ito. At lalabas ang kanyang totoong kulay. No? Dito na yung lalabas ang kasamaan ni Antichrist. Ito na yung pagtatak ng 666. Ito na yung mga nakasulat sa Book of Revelation na nakakatakot. Kaya, yun po ang mangyayari bago darating si Jesus. Balikan lang po natin ang verse 21 na tayo, ha. Kaya sabi dito, there will be a great tribulation na hindi pa nangyari. No? Minsan lang ito mangyari. At ayon sa ilan ay nangyari na daw ito nung panahon ni Hitler, panahon panahon pa ni Antiochus, panahon ni General Titus. No? Ito po yung mga history po yan. Kaya sabi nila tapos na daw ito, pero
ang tingin ko hindi pa tapos. Wala pa kasi ang Antichrist. No? At wala pa yung tinatawag na pinaka-delikadong mangyayari. At wala pa rin, hindi pa naman nangyari yung nakasulat sa Book of Revelation. Kaya ano mo ang mangyayari? Tuloy lang po natin ha. At verse 22 ay the days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Ito po mangyayari ha. Sa ang Great Revelation ay yung talagang taghirap. No, ang taghirap ay 3.5 years lang kasi middle of 7 years. Kaya starting at the middle of 7 years, 3.5 years yun, equivalent to 42 months, ay mangyayari po ay magsisimula ang paggawa ng masama ni Antichrist. Kaya paiksiin lang po yun. Ang Great Revelation po ay maiksi lamang. No, verse 22, unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Nandyan din po ang dahilan kung bakit pinaiksi ng Diyos. Ang Diyos po nagpaiksi ha. Bakit pinaiksi? One, no one will survive. Bakit walang buhay na matitira? Dahil sa tindi po ng hirap. Book of Revelation, pag binasa yung Book of Revelation, palaging grabe ang disaster, tragedy. Ang sabi nga sa Bible ay one-third. Marami po ang mamamatay sa panahon po ng Great Revelation. Kaya nga, ang ginawa ni Lord, paiiksiin niya. 3.5 years lang man po. Kaya ang reason, bakit pinaiksi? Para may taong makasurvive. 2, for the sake of the elect. Alam niyo po kung ano yung elect? Chosen. Ano yung chosen? Yung mga Christians. Ang mga Christians po ay pinili ng Diyos. Teka muna, bakit pa pinaiksi ni Lord? Hindi ba ang mga Christians ay na-rapture na bago pumasok ang Great Revelation? Bakit kailangan pa niyang paiksiin? Kahit naman 100 years pa ang Great Revelation, walang problema dahil ang church o ang Christians ay kinuha na niya, na-rapture na. Pero bakit kailangan pa niyang paiksiin? Ibig sabihin, ang Christians ay dadaan sa Great Tribulation. Mabasahin po natin ang Revelation chapter 20, makikita natin doon na may mga pinugutan ng mga Christians. Ang Christians kasi ay merong makakalusot during Great Tribulation. Merong makasurvive. Ang ibig sabihin, hindi mamamatay. At meron ding mamamatay o mapupugutan. Yun po ang sinabi ng Bible, hindi po ako ang hindi ko po yun pananaw, kundi yun po ay turo ng Biblia. Kaya ang rapture pala ay hindi mangyayari sa tinatawag na pre-trib, o bago pumasok ang Great Revelation. Kaya mangyayari po ito sa ending na, pagkatapos na ng 7 years of Great Revelation. Isa pang dahilan na malalaman natin na ang Christians ay nasa Great Revelation ay yung 23 to 24. Sabi ni Jesus, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ibig sabihin, sa time po ng Great Revelation, verse 21 kasi, sinabi na doon, napapasok na sa Great Revelation. Sa Great Revelation, maraming bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang preachers, teachers, marami pong lalabas. At pagkatapos, ano pong gagawin nila? Gagawa sila ng signs and wonders. Ang ibig sabihin, matindi ito, mga talagang gumagawa po ng mga himala. Kaya yun po ang mangyari. At ang sabi pa po dito, maraming dadayaing tao. If possible, sabi dito, even the elect. Ano pong elect nga ulit? Ang elect, yung pong pinili ng Diyos. Sino pong pinili? Christians. Yung pong mga pinili niya na isasama niya sa kanyang kaharian. Kaya ang ibig sabihin, sa panahon po ng Great Revelation, nandoon pa rin ang elect or pinili ng Diyos. Kung ang rapture ay nangyari bago mag-Great Revelation, yung elect na yon, tanggal na po yun, alis na po sila. Pero hindi nandoon pa rin sila sa panahon ng Great Revelation. Ngayon, pumunta tayo sa Matthew 24 verse 29. Ito na po nangyari, Sinabi na ni Jesus na magkaroon ng Great Revelation. Ang sabi niya sa verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Kaya ang sabi niya ni Jesus na immediately after, pagkatapos ng Great Revelation, mangyari? There will be signs
in the heavens, sa kalawakan. Pag sinabi heavens, ito po yung kalawakan. Kaya marami pong signs. Ano po yun? The stars, they will fall from heaven. Magkaroon ng, sabi na nga, the powers of the heaven will be shaken. Kaya ito po ang mangyayari after ng Great Tribulation. Tapos po, verse 30, then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all of the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Kaya ano po ang mangyayari? Ito po yung makikita din natin in Revelation chapter 1 and Revelation chapter 19. Ano po ang mangyayari? The sign of the Son of Man, no? Si Jesus po ang tinutukoy. Siya po ay bababa. Siya po ay nakakabayo. Sabi pa ng Revelation 19. At ang mga tao po ay malulungkot, no? Will mourn, ang sabi nga diyan, no? At pagkatapos ano po mangyari? Darating siya with power and glory, no? Mahirap ipaliwanag pero yun po ang sabi, no? With power and glory. Wow. Grabe, no? Kung babasahin niyo Revelation chapter 19, makikita niyo yung greatness, the glory of Jesus sa kanyang pagbabalik. Kaya napakagandang basahin po ang Revelation chapter 19. Punta po tayo sa verse 31. And He, no, Jesus po, no, will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Kaya ano po ang mangyayari? Ito na po yung immediately after the Great Tribulation. Ano po ang mangyayari? Magkakaroon po ng utusan ng Diyos ni Jesus ang mga kanyang anghel at magkakaroon ng sound of a trumpet. At pagkatapos mula sa four corners of the earth, east, west, south, north, no, lahat ng part ay ang mga Christians ay sila po ay magtatagpo. Ito na po ang tinatawag na rapture na sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 4. Kaya kailan po mangyayari ito? After ng Great Tribulation. No, after ng Great Tribulation ay mangyayari ang event na ito na makikita din natin in 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will be by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of our angel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Kaya in 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 17, makikita po natin dito na ang mga, sabi po ni Pablo, in-encourage sa mga Thessalonians na huwag kayong mag-alala kung ang Christians ay namatay dahil sila naman ay bubuhayin. Sila po ang mauuna, bubuhayin sila sa pagbabalik ni Jesus. Ito na po yung second coming. Pagbabalik ni Jesus, bubuhayin ang mga patay. Sila po ibibigyan ng incorruptible body o glorified body. Body na panglangit. Kaya magkakaroon po sila ng katawan na bago. Kaya ano po mangyari? Sila po ay pupunta sa alapaap, sabi po sa verse 17. At pagkatapos ay magtatagpo din ang susunod din ang mga Christians na na buhay pa. Ang ibig sabihin, sa pagbabalik ni Jesus, sa second coming na mangyayari after the 7 years or Great Tribulation, pagbabalik ni Jesus, 7 years after 7 years, pagbabalik ni Jesus, ang mga Christians na buhay pa. Ibig sabihin, meron talagang buhay, makakasurvive, makakalusot sa Great Tribulation. Kahit mahirap ang buhay sa panahon na yun, merong makakasurvive. Wow, ibang klase, no? Sila ay tutulungan ng Diyos. Imagine ko napakahirap ng buhay na yun. Pero, makakasurvive ang mga taong ito, mga Christians, dahil tutulungan sila ng Diyos. Kaya, ano po ang makikita natin dito? No? Malinaw po na sinasabi si Jesus, no, ayon sa kanyang, sa kanyang pahayag sa Matthew chapter 24, ang Great Revelation ay mangyayari. No? At pagkatapos ng Great Revelation, lalabas na babalik na si Jesus. At sa pagbabalik ni Jesus, iipunin niya lahat ng kanyang mga anak. No? Yun po ang mangyayari. Kaya meron pong, ulitin ko lang, no? Merong tinatawag na 7 years, merong ma-stop po ang sacrifice, tapos magkaroon po ng Great Revelation na 3.5 years. Kasi at the middle o gitna ng 7 years, 3.5 years, doon magsisimula ang pinakamahirap na mangyari sa buhay ng tao. Na kung hindi daw paiksiin ng Diyos
ay walang mabubuhay na tao. At pagkatapos noon, after ng Great Tribulation, ay si Jesus babalik. Ang tawag natin, Second Coming. Kasabay doon, Rapture. Kaya Second Coming and Rapture, isang event lang po yun. Walang dalawa. Kaya may nagsasabi na dalawang event, no? Pre-trib, Rapture, at saka yung Second Coming ni Jesus. Hindi po yun totoo. Marami tayong mababasang dahilan kung bakit hindi mangyayari yan. Kaya mangyayari po, no, ay ang rapture ay hindi po imminent. Hindi po siya anytime. Ang katotohanan, base sa sinabi ni Jesus, dadaan talaga tayo sa Great Tribulation. Ang church ni Lord, ang mga Christians, ang mga elect, ang pinili ni Lord, dadaan sa tinatawag na Great Tribulation. Kaya pagkatapos ng Great Tribulation, doon pa lang ang rapture. Tingnan po natin ang timeline ng Great Tribulation. Dito po sa figure, makikita natin yung 7 years. Ito po yung agreement or covenant ng Antichrist with Israel. Kaya kita nyo rin po ang 3.5 years at saka another 3.5 years, equivalent to 7 years. Ito po yung sumunod, no, na ang unang mangyayari ay Matthew chapter 24, 4 and 12 ay yun po ang sinasabi na beginning of sorrow. Kaya mangyayari po doon wars, famine, pestilences, earthquakes, false Christ, false prophets. Ito po ay panimula pa lamang ng taghirap. Kaya ang posibilidad, kung nakita niyo po yung arrow na red, ay ito po ang mga posibilidad na mangyari. Basta ang mangyayari po doon before papasok ang pinakamahirap sa yung tinatawag na Great Tribulation. Yan po ang ang time na kung saan siya ay mangyayari. Sumunod ay Matthew 24:15. Makikita natin yung pagsimula na ng Great Revelation. Ang mangyayari muna, ayon sa verse 15, ay ang Antichrist ay papasok sa templo, titigil ang sacrifices, animal sacrifices, at papakita na niya kung sino talaga siya. Kasi ang mangyayari po ay siya ay magiging parang misaya ng Israel. Kaya nga ang Israel ay madadaya. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Antichrist. Kaya siya papasok sa templo, kaya ang mangyayari ay kanya pong i-despise, no, ang templo na hindi dapat. Kaya mangyayari, ito po ay mangyayari sa kaligitnaanan ng 7 years. Kaligitnaanan po. Doon ang simula ng Great Tribulation. Ang simula ng Great Tribulation ay yung pong pagpasok ni Antichrist sa templo at pagtigil ng animal sacrifice. Kaya nga kailangan tayo po ay nagbabantay kung meron na bang animal sacrifices at meron na bang templo. Sumunod na figure ay makikita natin yung number 2, Great Tribulation na. At ito ay mangyari sa the last 3.5 years. Verse 15 at saka verse 28. Makikita natin na short lang po ang Great Tribulation, 3.5 years. At hindi lang ito basta tribulation. Ang tribulation na ito ay napakahirap, nakakatakot. Kapag nabasa niyo po sa Book of Revelation, talagang kakabahan ka. Sumunod po ay pagkatapos ng Great Tribulation, ay makikita po natin yung immediately after the Great Tribulation, verse 29. Kaya sa verse 29 ay pagkatapos ng Great Tribulation, ibig sabihin matatapos na po yung last 3.5 years. After noon, ano ang mangyayari? Sumunod na figure. Number 3, Jesus' second coming ay mangyayari at kasabay noon ay ang tinatawag na rapture. Kaya ang second coming ni Jesus at rapture ay isang event lang po. Matthew chapter 24 verse 13-31, check nyo rin po, at saka 1 Thessalonians 4:15 at saka 17. Kaya mangyayari yon after ng 7 years. Kaya yun po ang timeline. Kaya maintindihan siguro natin
kailan mangyayari ang rapture. Hindi mangyayari ito before sa Great Tribulation or kalagitnaanan, kundi after. Dahil isang napakahalagang batayan natin yung immediately after the tribulation. At iba pang mga passage, no? Marami pang support. Kaya lang ito muna ang aking ipinapakita at nawa maintindihan natin. Posibleng iba po ang iyong pananaw, naniwala kayo sa rapture, mangyayari kagad, at bago mag-Great Tribulation, rapture na, posibleng ganun. O posibleng kayo ay mid-trib rapture, o posibleng namang post-trib rapture. Kahit saan man doon, kung saan man ang rapture, wala namang problema yon. Ang mahalaga, tayo ay sumusunod kay Jesus, namuhay tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang problema po kung saan man ang rapture. Kaya lang, bilang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kailangan maintindihan natin na hindi po tayo nag-assume lang na ito yung mangyayari. Kailangan siguruhin natin na tama din ang ating mga ginagawa at paniniwala. Sasabihin natin, ganito mangyayari. Kaya, ang encouragement ko po sa lahat ng mga nanonood ngayon, basahin niyo po inyong Bible. Ang pinaka-wise na pagbabasa ng Bible ay, meron kasi tayong mga pananaw, tinatawag na baggage. No? Iwanan muna natin yung ating mga belief tungkol sa rapture. Tapos basahin natin ang Bible na para bang wala tayong alam. Kaya pagbabasa natin sa Bible, parang first time nating nabasa ang Bible. Pag binasa natin yun, doon natin ma-realize ano ba ang ibig sabihin talaga ni Jesus about rapture at saka second coming. Kaya, ang gawin po natin ay i-apply natin yung tinatawag na context. Ano ba ang sinasabi ng kabuuan? Huwag yung pulot-pulot. Yung pick numbers, sama-sama. Kailangan ang gagawin po natin ay context ang pagbabasa para maintindihan natin ang ating binabasa. Maintindihan natin ano talaga ang interpretation ng Bible. Nawa ay naintindihan natin kung meron po kayong mga katanungan. Sige po, pwede kayong magtanong. Lagay nyo lamang dito sa channel ito para masagot natin kung ano po ang mga katanungan natin tungkol sa rapture. Nawa, naintindihan natin at ang encouragement ko po ay maging bukas ang ating puso. Huwag tayong mga one-sided, huwag tayong maging saradong isip. Dahil ganun din ako dati, sarado isip. Kaya lang ay binuksan ko ang isip ko at ang Diyos ay tinulungan niya ako para maintindihan ano nga ba ang tinuturo ng Biblia. Kaya God bless po sa inyong lahat. Salamat at kayo ay nakinig at nanood. Amen.